So ang fork line method kay usa ka shortcut method sa genetics, labi na kung dihybrid cross ang i-analyze. Imbes na maghimo og dagko na Punnett square kay kuha ni sila kanang ibuwag-buwag ni sila ang mga traits. So kuhaon ang phenotype ratio sa kuan sa usa ug i-multiply ang mga ratios aron makuha ang final phenotype ratio. Sa kanina pamaagi, mas dali ug mas paspas gamiton kung kabalo ka sa basic sa Mendelian ratios. So mao ning example. So ang given kay kani sila. Ang traits ani kay round dominant, wrinkled recessive, yellow dominant, green recessive. Na ang na sunod na ni kay ato ning ipang kuan nila to ni na ipang spirit na to. So ang una kay mga shape, ang shape sa una kani. So tulo ka round siya o usa ka wrinkled. Sa color kay tulo ka yellow nya usa ka green. So ato ning ikuan illustrate ato ni ara din. So explanation diyan ni kay ikuara nato kani kay ato ra ning i-multiply ra nato ang ratio sa shape ug color. So mao ni ang naka-form sa 9331 phenotypic ratio na parehas sila sa kuan katong dihybrid Punnett square. So example 2 na ta. So mao ni given guys. So ang traits ani kay black dominant, brown recessive, smooth dominant, nga rough recessive. So kuan sunod ani kay kuan spirit na to. So una kay ang color kay kani. So tulo ka black nga usa ka brown. Sa texture kay tulo ka smooth nga usa ka rough. So sunod na ni kay illustrate na to. Mao ni siya guys. Tara mo. So explanation na kay ang fork line method kay magpakita nga ang duha ka traits kay nagasort ni siya independently ug dali ra makuha ang phenotypic ratio. So kuan ang fork line method kay sign ug paspas nga pamagi sa pagsort sa dihybrid process. Useful kay ni kay kung kabalo na ta sa basic monohybrid ratios ug independent measurement.